morning guys! Welcome sa ating little channel. So, dito tayo sa labas, kape-kape guys. Medyo mahangin lang kasi may paparating na ulan sa atin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa gastos ng K1 visa ngayon at noon. Yun ang paghahambingin natin kasi marami yung mga nagtatanong sa akin, magkano na ba ang gastos na yun sa K1 visa at yung iba na alam yung gastos, talagang nagsasabi talaga sila na bakit kaya sobrang mahal ng proseso ngayon sa K1 visa. Tapos tinatanong din tayo, magkano ba yung nagastos nyo nung kayo ay nag-apply ng K1 visa. Yun pag-uusapan natin, paghambingin natin yung gastos noon at ngayon. So guys, nag-apply kami ng aming K1 visa noong July 2022. Ayan. Pero bago yan, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa pag-process ng K1 visa, tatlo lang talaga yung binabayaran dyan. Filing fee, medical fee, at saka yung visa fee. Ayan, tatlo lang. So, tatlo lang yung paghahambingin natin. Kasi pagdating naman sa mga hotel, pagkain, transportasyon, nakadepende naman yan sa atin kung paano tayo gagastos. At nakadepende naman yan kung taga saan tayo, kung taga probinsya or taga Manila lang tayo, di ba? Nakadepende ang gastos dyan. So, tatlo lang yung paghahambingin natin. Yung filing fee, ang binayaran namin ay nasa $535 lang. Ayan. Pero ngayon guys, ang filing fee ngayon ay nasa $675. Diba? Ang laki ng itinaas. So, pagdating naman sa medical, no? Ang binayaran namin ay nasa 18,540. Pero yung binayaran namin yan, kahit ma-sputum tayo, kahit mag-medication tayo, yun lang talaga yung babayaran natin, yung 18,540. Maliban na lang kung magre-remedical ka. Kasi talagang magbabayad ka na naman ng 18,540. Yun. Ngayon, ang medical ngayon ay nasa 28,640 ata. Diba? Ang laki. So, yung iba, tinatanong ako, bakit sobrang mahal ngayon ng medical fee? So, dati kasi, ang medical namin ay blood test, x-ray, at saka physical test. Meron din naman mga nag-urine test kasi nakadepende yan sa edad kung sino lang yung mga pwedeng mag-urine test. So, tayo, blood test, x-ray, at saka physical test lang. So, yun lang ang ginawa natin. Sa ngayon kasi, meron na silang sinasabi na EGRA test. Yun. Hindi ko talaga masyadong alam kung ano ang EGRA. Ang pagkakaintindi ko lang talaga yan sa EGRA na yan, na madali daw malalaman dyan kung ikay positive or negative. At saka sa ngayon, pag ikaw ay may hindi active na TB, hindi mo na kailangan mag-under sputum. So, diretso ka na sa interview, ganyan. Papasa ka agad pero hindi ka talaga mag-under sputum. Yung mga nag-i-sputum lang, yung may mga nakikitaan sa sa x-ray, at saka yung mga nagmi-medication naman, yung mga active lang. Pero kasama na yan sa 28,000. Ayan. Ang sumunod naman na binabayaran dyan ay ang visa fee. Yun yung sa interview. Ayan. So, ako, ang binayaran ko dati ay nasa 15,370 peso. Yan. Sa ngayon, ang binabayaran na nila ay nasa 15,900 peso na. Diba? So, lahat talaga tumaas. Pero yung pagdating talaga sa USCIS, ay talagang lahat nagtataasan. Kahit dito sa adjustment of status, sobrang nagtaasan talaga nung adjustment. Kaysa dati mas mura pa ngayon sobrang laki ng itinaas. Yan. So sana ay makatulong itong video natin sa lahat ng mga magproproseso pa lang ng K1 visa process. Ayan. Thank you guys. Medyo mahangin talaga dito sa amin sobra. So
itutuloy natin itong ating kape bago lumamig. Salamat guys!